Welcome na naman dito sa manukan natin. At ngayon, sasabihin ko po sa inyo na ang manukan, mabilis yung kitaan dito. At minsan, kapag meron kang ganitong koleksyon, doble. Yung kita kada buwan. Ito mga andito ngayon, sa limber natin, ito po yung ating mga brood hens. So, apat yung ating binibreed ngayon. Pero meron pang hindi ready dito. Yan. Which is siguro ngayong month, pwede na. No? So, this month, apat na brood hen yung ating ibibreed. At ito yung ating ipapara sa kanila, yung brood cock natin. Yan. So, hindi siya mapakali dahil napakadaming babae dito. Yan. At ito yung mga partners niya na at kilala niya na. Kung mabilisan nakitaan ang inyong hanap, ito yung marirecommend ko sa inyo, mga heritage chickens at mga native chickens, upgraded native chickens. Yun po yung pinakamabilis talagang maibenta. Dahil everyday po may kumakain ng manok at may kumakain ng itlog. At affordable and consumable yung mga manok natin dito. Kung gusto niyo namang dumoble ang inyong kita, dito kayo sa Shamo or mga Indio Gigante. Dahil yung presyuhan nito ngayon per month, no? Every month, tumataas po yung presyo niya sa kanyang original price. No, halimbawa, meron kang sisiu na nabili mo 3,000 pesos, pagka next month yan, 6,000 pesos, pagka next month na naman, 9,000 pesos. Ganyan yung presyuhan sa manok na to. No? So, hindi siya masasabing pang negosyo. No? Pero kapag marami kang buyers, masasabi mo umi-income ka. No? Kasi nga, parang negosyo na rin, kumbaga. Yan, parang investment. Yan, so ito, collection to, no, at pwedeng pagkakitaan. Sasabihin ko rin sa inyo kung bakit nga ba napakabilis kumita dito sa mga free chicken or yung mga affordable and consumable na manok at doble yung kita doon sa mga Shamo or Indio Gigante, no, na manok. May mga nagtatanong kasi sa atin na ilang days nga ba mapipisa yung itlog ng mga manok natin kapag in-incubate natin? Everyday ba? Dahil everyday yung harvest nyo? Ito yung simpleng explanation. Ang itlog po ay mapipisa sa 18 days to 21 days. Depende sa ganda ng temperature at humidity ng inyong incubator. No? Yan. So, bakit ko masasabi na everyday? Ito yan. Every 2 days to 3 days, naglo-load kami ng itlog sa incubator. So, kapag nag-start ka ng ganitong negosyo at ikay nag-load ng every 2 to 3 days din, no? Sa first 21 days mo or first 18 to 21 days mo, wala ka munang sisiw. And after 18 to 21 days, dahil every 2 to 3 days ka naglo-load sa inyong incubator ng itlog, every 2 to 3 days na rin po yung pag-harvest nyo ng sisiw. At every 2 to 3 days din po kayo kikita sa inyong mga sisiw. Kaya napakabilis dumami ng mga manok natin dito at marami yung naibibenta natin. Ang pangingitlog ng mga manok natin o performance nila ay nakadepende po yan sa pinapakain natin sa kanila. Mas maganda yung pinapatuka nyo, mas higher on protein, mas mabilis yung kanilang production at mas maganda yung balahibo at yung pangangatawan nila. Alam ko marami ding magsasabi sa inyo na madami yung manok pero kapag dinaanan niya ng mga peste o aratay, ubos yan. Dito sa manukan namin, paragi po kaming nagbabakuna. Yan. So hindi ko pwedeng sabihin talaga ng clear dahil nga pinagbabawal ito, no? Yan dito sa ating sa social media. Yan. May violation kasi yan. Yan. So dito sa manukan natin, yung ginagamit natin dito, no, is B1B1, Gumburo, Lasota, yan. At every 3 months na po, no, is Lasota plus infectious bronchitis at Coryza VAC. Every week, nagsasanitize tayo dito sa ating manukan. Kaya wala po talagang dumadaan dito or never pa ako naka-encounter nung nag-start na ako sa pagbakuna ng mga sakit-sakit. Yan. Dahil nga, kompletong-kompleto itong mga manok natin at sa ngayon po, pure feeds tayo para ma-maximize natin yung performance at ma-sustain natin, no, or maibigay natin sa ating mga customers yung mga gusto nilang bilhin. Kapag nag-immune po tayo sa ating mga alagang manok, no, ay hindi po ito nakakasama sa mga kapitbahay natin. No, kasi nga hindi po totoo yung mga haka-haka. Yung mga haka-haka noon pa po yan, no? At ngayon pinapatunayan po natin na mali yung haka-haka ng mga sinaunang tao. Marami akong mga kapitbahay na doon sa bahay ko talaga, no, na gustong magtanong na kapag pagkatapos nilang no,
ay baka mamatay yung mga manok na hindi nabakunahan. No, maling-mali po 'yon. So, hindi po totoo talaga yung mga haka-haka na 'yon at tested yan dito at tested na rin ng mga marami. Sino naman ang bibili ng mga ganitong manok? Dito sa atin sa Pilipinas, marami talaga gusto mag-alaga ng manok, no, para maging konsumo, no, for meat and egg. So para wala na sila maging problema ng meat and egg, sila mismo nagbibili sa atin ng mga sisiw at pinapalaki nila. So tayo din, no, ay gagawa ng ng restaurant, magpapatayo tayo or mga karinderya. Yan, para mapa-testing natin at mapakain natin itong mga manok natin sa mga tao na syempre gusto ding tumikim ng ating mga alagang manok. Yung iba din na mga malalaki kong mga buyers dito ay meron din po siya sarili nilang restaurant, no? Sila po yung nagpapalaki ng mga sisiyo, yan, nagbe-breed po sila para hindi po sila maghanap na ng supplier ng manok dahil meron silang sariling negosyo which is yung restaurant or pagkain ng manok. About sa feeds, saan nga ba makabili ng mura? Yan. So, about sa mga feeds, kung maintenance lang naman, no, pampalaki, pang grower, marami yan, no, sa online nagbebenta ng mga tira-tirang pagkain ng mga broiler galing sa mga poultry. And about naman sa mga branded feeds katulad ng Integra 1000, Vipro 1000, no, Galimax 1, meron po tayo niyan na murang-mura sa ating Agrivet, no. Doon po sa sarili nating Agrivet sa Polomolok Native Chicken Agrivet Supplies, no, ay mas makakamura kayo dahil ang presyo doon SRP binabawasan ko pa ng piso, no. So, wala na talaga akong masyadong income doon dahil nga parang ipinamimigay ko na yung feeds natin. So, ito po yung tulong ko, no, para sa mga gustong magsimula ng manok at makatipid. Yan, lalong-lalo na sa pagbili ng mga vitamins, gamot, doon kayo makakabili ng mura. Yan. Kasi nga halos wala na talaga akong discount, wala na talaga akong income, no? Yung discount na sana mapupunta sa akin, binibigay ko na po sa inyo. About naman sa mga Shamu chickens, Indio Gigante, no, Dung Tao, yan. Same din po sila dito. Every month tumataas din po yung presyo. Bakit nga ba tumataas yung presyo? Itong mga manok na to is high on maintenance. Depende yan sa breeder. Yan. Minsan kasi na may nang-aalaga ng Shamu, pero ordinaryong feeds lang yung binibigay nila, which is okay naman. Pero dito sa akin kasi, no, I want to make sure na yung mga buyers natin na hindi magsisisi dahil nga napakaganda ng pinapakain ko po dito, no. Ano po yung pinapakain ko dito sa mga manok natin nga? Bakit nga ba mahal yung aking pagbebenta nito? Yan. So yung pinapakain ko po dito, no, sa mga breeders natin, platinum feeds, no. Hindi po yan naka per kilo, kundi yun po yung per sachet na per kilo na rin. Pero naka sachet yan. Yan. Ayan po yung mga parang premium, super premium talaga, no? Super high protein na mga pagkain na may tamang formulation. Hindi po ako nabimix dito ng mga crack corn. Yan, no? Yun po yung mahal po talaga yung feeds nila, platinum. Dito sa amin nakakabili ka niya, no, 63 pesos per kilo. Sa Agrivet kasi walang available. Sa Agrivet natin, no, wala pong available na platinum. Mas maganda sana doon para makatipid tayo. Yan. So, yun po yung pinapakain ko, platinum sa mga breeders natin. Doon naman sa ating mga sisiyo, no? Yan, Salto, Thunderbird, no? Yun po yung pinapakain natin. Which is mahal. At everyday nagba-vitamins talaga ako dito, no? Hindi pwedeng walang vitamins to dahil nga may kamahalan yung presyo, no? At kapag hindi man to naibenta, okay lang sa akin, no? Kasi nga masasabi ko, collection siya, no, na pwedeng maging investment or pwedeng maging negosyo. Yan. Kasi nga, nangongolekta ka ng magagandang manok, tapos may mga kolektor din, no, ng mga ganitong manok, yan, at syempre bibili sila, no, kapag nagandahan sila sa manok natin. About naman sa meat and egg nito, no, sabi ko nga, napakamahal ng presyo ng manok na to. Hindi ko sasabihin yung kung magkano talaga yung presyo. Pero, start tayo sa mga sisyo, no, mahal na po talaga. Pinakamura siguro nito, 1.5. Yan. Kapag ganitong mga breeds, no, may 3,000. Depende. Yan. No? So, napakamahal ng breed na to. Kaya talagang inaalagaan ko vitamins, no. Kompleto na rin sa kuna. Yan. Bakuna. Yan. So, talagang ito lang itong business kasi nito, no.
or mga koleksyon na to, dapat talaga passion mo. Kapag wala kang passion dito, pwedeng mag-stop ka sa ganitong klase, no, ng koleksyon. Kasi nga, kumakain to everyday. Yan. Magasin po ito sa vitamins. Yan. Sa gamot, kapag may nakita lang ako na mali, no, na hindi normal, kahit konting simptomas lang, talagang nagbibigay agad ako, no, ng mga gamot, no. Grabe yung gas ko dito talaga, no. Kahit pumunta kayo dito, dito sa manukan natin, grabe yung gamot, vitamins na makikita nyo dito. Kahit madami akong manok, no, malaki pa rin yung kinikita natin dito. At yung abot naman sa gastos, tama lang, no? Talaga makakabuhay ka ng pamilya sa pamamagitan nitong pagmamanok. Marami nang tested na ganyan, no, na nabuhay nila yung pamilya nila dahil sa pag-aalaga ng manok. At isa na ako doon, at malay mo, baka ikaw na rin, no? Meron din akong kambing, no? At masasabi ko, mas maganda ang manok para sa akin. No? Mas maganda din naman yung ibang livestock, pero nakadepende din sa passion mo. Malay mo, no? Baka dito na, sa pagmamanok, yung pag-asenso mo, at wala masyadong trabaho.